na kaibigan, seryoso po ang sitwasyong ito at bilang isang doktor hindi ko na kayang manahimik pa. Mayroong isang napakaraniwang prutas na tinaguriang reyna ng kalusugan at pinaniniwalaan ng milyon-milyong tao na mabuti para sa kanila araw-araw. Iniisip ngang marami na ang prutas na ito ay nagpapanatiling kalusugan ng puso, nakokontrol ng asukal sa dugo at tumutulong sa panunaw. Ngunit may isang katotohanang bihirang malaman kung kakainin sa maling paraan ang pamilyar. Na prutas na ito ay maaari palang makapinsala sa iyong sistema ng panunaw, magdulot ng sakit sa bato at maging sanhi ng pakakaospitalang. Maraming nakatatanda nang hindi nila alam ang dahilan. Tama po kayo, ang tinutukoy ko ay ang mansanas. Malutong, matamis at mabango ang mansanas. Ay halos laging nasa hapakainan ng bawat pamilyang Pilipino. Sa ating kultura, ang mansanas ay tinuturing na simbolong kalusugan at mahabang buhay. Karamihan sa atin ay naniniwala na ang pagkain nito sa umaga ay napakabuti at ang iba pa nga ay ginagawa itong pamalit sa almusal. Ngunit kailangan kong maging tapat sa inyo. Kung kinakain ninyo ang mansanas kasabay nga pakaing babanggitin ko mamaya para na rin kayong umiinom ng gamot at lason ng makasabay tuwing umaga. Ako po si Dr. Andres Tan, isang internista na may higit 30 taong karanasan sa paggamot sa libo-libong pasyenteng nakatatanda. Sa loob ng taong iyon, napakarami kong nakitang pasyente na akala nila ay kumakain sila ng malusog, ngunit sa katotohanan ay napapasok na pala sila ng mga nakasasamang sangkap sa kanilang katawan araw-araw at madalas ay huli na nang malaman namin ito. Isang malungkot na halimbawa ay ang kwento ni Lola Rosa, 68, taong gulang mula sa Quezon City. Tuwing umaga kumakain siya ng isang mansanas at umiinom ng isang basong gatas. Naniniwala siyang ang prutas ay tumutulong sa panunaw at ang gatas ay nagpapatibay ng buto. Sa unang tingin tila ito ay perpektong kombinasyon, ngunit walang nakakaalam na ang tila inosenteng bisyong ito ay nagsisilbing time bomb sa loob ng kanyang katawan. Sa loob lamang ng 2 buwan nagsimulang makaranas si Lola Rosa ng madalas na pag-ihi sa gabi, palaging pagkapagod, paglobo ng tiyan at hindi matunaw na pagkain. Hindi rin siya makatulog ng mahimbing, naging hindi matatag ang kanyang presyon ng dugo at sunod-sunod ang mga sintomas na hindi may paliwanag. Matapos ang pagsusuri sa ospital, lumabas na ang kanyang kidney function ay malubhang humina at ang kakayahan ng kanyang dugo na magsala ng dumi ay bumagsak na husto. Ang sanhi ang sabay na pagkain na mansanas at gatas na akala niya ay malusog na kombinasyon. Ikinukuwento ko ito hindi para takutin kayo, kundi para magbigay ng seryosong babala tungkol sa katotohanang maraming tao ang nakakamali ng hindi sinasadya. Ang mansanas ay tunay na biyaya na kalikasan, ngunit kung kakainin sa maling paraan, maaari itong magdulot ng pangmatagalan at malubhang pinsala sa inyong kalusugan. Lalo na kung kayo ay edad 50 pataas. Sa videong ito, ibubunya ko ang lahat ng katotohanan tungkol sa mansanas na madalas na mamali ng marami. Tatalakayin din natin ang 3 uri ng pagkain na hinding-hindi ninyo dapat isabay sa mansanas dahil kung hindi ito iwasan, mapanganib ito sa inyong katawan. Kasabay nito, ituturo ko rin ang 7 kamanghamanghang benepisyo ng mansanas na makukuha lamang kung kakainin ito sa tamang paraan at tamang oras. At sa huli, ibabahagi ko ang 5 sa pinakasimpol ngunit epektibong kombinasyon na gagawing natural na gamot ang isang ordinaryong mansanas. Ang pamamaraang ito ay lalong makatutulong sa mga sa edad 50 pataas. Kung kayo ay nasa edad na para makretiro, ito na ang panahon para alagaan ang inyong katawan sa siyentipiko at tamang paraan. Minsan ang isang malit na mansanas kapag ginamit ng tama ay mas mabuti pa kaysa sa gamot para sa mas malusog, mas magaan at mas mahabang buhay. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, pakipindot ang subscribe button.
Hindi ito para sa akin, kundi para sa kalusugan ninyo at ng inyong pamilya. Ilang minuto lamang ang panunot, ngunit ang impormasyong laman nito ay maaring magpahaba ng inyong buhay ng ilang dekada sa mas malusok na paraan. Bago natin pausapan ang mga seryosong pagkakamali sa paggamit ng prutas na ito, dapat muna nating maintindihan ang tunay na katangian nito. Ano ba talaga ang ikinabubuti ng mansanas? Anong uri ng mansanas ang pinakaakma para sa katawan ng mga nasa middle age at mga senior? At bakit milyon-milyon pa rin ang masa sa mansanas para manatiling malusok kung may indinihan natin ang pinakaugat? Nito maiwasan natin ang mga pagkakamaling pagsisisihan natin sa huli. Simulan natin sa pinaka-basic. Ano ba ang nagpapatangi sa mansanas para tawagin itong prutas na pang-iwas sa sakit? Marahil narinig na ninyo ang sikat na kasabihan, "An apple a day keeps the doctor away." Ang kasabihang ito ay hindi biro. Namula ito sa katotohanan, ang mansanas ay itinuturing na pinakamura at pinaka-epektibong natural na gamot sa pang-araw-araw na dieta. Sa Pilipinas, napaka-pamilyar natin sa mansanas. Makikita ito sa mga handaan, piyesta o baon nga bata. Ngunit naisip niyo na ba kung ang kasabihang ito ay totoo pa rin sa modernong panahon kung saan nagbago na ang pagkain at lumolobo ang kaso ng diabetes, high blood at sakit sa bato matapos ang edad 50? Ang sagot ko ay totoo pa rin ito. Ngunit may kondisyon, dapat itong kainin ng tama at higit sa lahat dapat piliin ang mansanas na angkop sa inyong kalusugan. Sa kasalukuyan, may 3 uri ngang mansanas na madalas nating nakikita sa palengke at supermarket: ang pulang mansanas, berdeng mansanas at dilaw na mansanas. Ang 3 ito ay may iba't ibang katangian na kung may intindihan ninyo, magiging matibay ninyong kasama sa pangangalagang kalusugan. Una ay ang berdeng mansanas. Ito ay madalas na maasim at hindi gaanong matamis. Mayaman ito sa natural organic acids na nagpapabilis ng metabolismo at tumutulong sa pagtunaw ng taba. Kaya naman ang berdeng mansanas ay pinakaakma para sa mga pre-diabetic, may mataas na kolesterol sa dugo o sa mga gustong magbawas ng timbang ng hindi nagugutom. Nakatutulong din ito para maging presko ang hininga at mabuti sa mga madalas kumain ng karne at pritong pakain. Pangalawa ay ang pulang mansanas. Ang uring ito ay matatawag na superstar ng antioxidants. Mayaman ito sa quercetin, isang sangkap na nagpoprotekta sa mga nerve cells at napatunayang nagpapababa ng panganib ng stroke at dementia sa mga nakatatanda. Lalo na sa mga pamilyang may kasaysayan ng Alzheimer's o sakit sa puso, napakabuting kumain ng pulang mansanas araw-araw. Ayon sa pag-aral ng Cornell University sa Amerika, ang quercetin sa pulang mansanas ay humaharang sa pinsala ng cells, dulot ng oxidative stress na siyang saning ang mabilis na pagtanda at mga malalang sakit. Pangatlo ay ang dilaw na mansanas. Ito ay malambot at may banayat na tamis kaya madaling kainin. Ito ang pinakaligtas at pinakabanayat na pagpipilian para sa mga may mahinang ngipin, walang gana kumain o mga may sensitibong panunaw. Dahil mababa ang acid content nito, hindi nito ganong inaatake ang tiyan kaya angkop ito sa mga senior, bata at mga nagpapagaling sa sakit. Kaya naman sa halip na pumili base sa kulay o paborito ninyo, pakinggan niyo ang kailangan ng inyong katawan. Hindi kailangang pare-pareho ang kinakain ng lahat. Iba ang kailangan ng may high blood sa may diabetes at iba rin ang kailangan ng magustong umiwas sa paginangang memorya kumpara sa nga gustong makbawas ng timbang. Ang bawat piraso ng mansanas na pinipili ninyo araw-araw ay maaring magmukhang maliit, ngunit ang simpleng pagpiling iyon ay may mahalagang papel sa pagpapabagal ng pagtanda, pagpapadalas ng isip at pagpapadali ng paglabas ng dumi. Ngayon, paano nga ba ang mansanas na tinatawag na golden food ay magiging sanhi ng paghina ng bato, problema sa panunaw at insomnia? Ang dahilan ay nasa paraan ng pagkain. May kasabihan tayo na
Kahit ang kamot kapag mali ang pag-inom ay nagiging lason, mula rito ibabahagi ko ang tatlong mapanganib na pagkakamaling madalas pa rin ginagawa ng marami lalo na nga nakatatanda. Kung ginagawa ninyo ang kahit isa rito, nakikiusap po ako na itigil na ito agad bago pa ito makaroon ng malubhang epekto sa inyong kalusugan. Ang unang pagkakamali ay ang pagkain ng mansanas kasabay ng gatas sa umaga. Maraming senior ang may ganitong bisyo dahil ngunit sa katotohanan, ang kombinasyong ito ay nagdudulot ng masamang reaksyong kemikal sa loob ng tiyan. Bakit ang mansanas ay mayaman sa malic acid at citric acid? Ang gatas naman ay mayaman sa protina at calcium. Kapag naktakpo ang dalawang ito sa tiyan, ang asid ng mansanas ay makbubo sa protina ng gatas na magmumulang ngalum o namuong dumi na parang taho at ito ang nakpapahirap sa proseso ang panunaw. Lalo na't habang tumatanda tayo humihina ang ating panunaw kaya mas malaking pasanin ito sa katawan. Ang resulta, nito pagkatapos mag-almusal mararamdaman ninyo ang paglobo ng tiyan kabak pagkapagod at kawalan ng gana kumain. Sa katagalan ang ganitong problema sa panunaw ay magbibigay ng bigat sa inyong bato dahil kailangan nitong magtrabaho ng husto para ilabas ang maga duming hindi natunaw ng mayos. Kung gusto ninyong kainin ang parehong pagkain, mas mabuting paghiwalay ng oras ng pagkain nito. Halimbawa, kumain ng mansanas pagkapasok pa lang ng umaga at uminom ng gatas matapos ang 1 oras. Sa ganitong paraan may sapat na oras ang inyong tiyan na tunawin ang bawat isa, maiwasan ang indigestion at mapoprotektahan ang inyong bato. Ang pangalawang pagkakamali ay ang pagkain ng mansanas agad-agad matapos kumain ng maanghang o mamantikang pagkain. Maraming Pilipino ang mahilig kumain ng mansanas bilang panghimagas matapos ang isang mabigat na kainan para pangalis ng umay. Ngunit isa itong maling kombinasyon na nagdudulot ng sakit sa tiyan at acid reflux. Ang nga pagkain gaya ng sinigang na maasim adobo o nga piniritong pagkain ay nagpapataas ng acid sa tiyan. Kung susundan ito mansanas lalo na kung may balat ang hindi natutunaw na fiber at acid ng mansanas, ay lalong magpapakirot sa tiyan. Ang resulta ay digihapdi ng sikmura at pangangasim ng tiyan acid reflux. Pangkaraniwan ito sa mga edad 50 patas. Ang mas mapangganib ay ang paulit-ulit na indigestion na nagpapagod sa atay at bato na hantong sa pagina ng kanilang function. Dahil unti-unti lang ang pagbabagong ito, marami ang hindi nakapapansin hanggat hindi pa namamaga ang paa o madalas umihi sa gabi. Ang payo ko pagkatapos kumain ng manghang o mamantika, bigyan ng oras ang inyong tiyan na magpahinga. Maghintay muna ang 1 oras bago kumain ng mansanas. Ang pangatlong pagkakamali ay ang pagkain ng mansanas matapos ang alas 8 gabi. Nakasanayan niyo bang kumain ng prutas bago matulog dahil nagugutom kayo? Ang mansanas ay matamis at masarap kainin sa gabi, ngunit ito ay isang malaking pagkakamali para sa mga nakatatanda. Matapos ang alas 8 ng gabi, ang ating katawan ay natural na pumapasok sa yugto ng pahinga. Ang ating manggalamang loop gaya ng bato at yan ay kailangang makrecharge ng enerhiya para sa susunod na araw, kaya dapat bumagal ang kanilang trabaho. Ngunit kung kakain kayong mansanas na punong tubig, fiber at asukal sa ganitong oras, mapipilitang ma-overtime ang inyong nga organ. Ang resulta, madalas na pag-ihi sa madaling araw, putol-putol, natulog at matinding pagkapagod pagising sa umaga. Para sa mga pre-diabetic, ang natural sugar ng mansanas ay maring magbatas ng asukal sa dugo sa gabi na sisira sa inyong body rhythm. Ang inyong bato na dapat ay nagpapahinga ay patuloy na magtatrabaho ng husto para ay proseso ang nutrisyon ng mansanas. Sa katagalan, hihina ang inyong bato at ang kakayahan nitong magsalang dugo. Kaya naman pinakamabuting kumain ng mansanas sa umaga o tanghali kapag aktibo ang inyong katawan. Sa mga oras na ito, mas mabilis ma-absorb ang nutrisyon nito at mas epektibo sa panunaw. Ang mansanas ay tunay na mahusay
na prutas, ngunit gagana lang ito kung kakainin sa tamang paraan at oras. Sa kabaliktaran, kung mali ang paraan, magiging pabigat ito sa inyong katawan. Ngunit kung tama ang paraan, ito ang magiging katuwang ninyo sa pangangalaga ng puso, isipan at pagpapahabang ng buhay. Ngayon, paano ba dapat kainin ang mansanas? Buo ba juice ba o tuyo? Dried. Sasabihin ko sa inyo, nang malinaw ang pagkain ng buong mansanas, kasama ang balat ang pinakamabuting paraan. Kapag kinain ito kasama ang balat, makukuha ang ating katawan ang fiber quercetin at iba't ibang antioxidants na nasa ilalim lang ng balat nito. Ang pectin na mabuti para sa bituka at resistensya ay pinakamarami sa baging laman na malapit sa balat. Kapag ginawa itong juice, nawawala ang halos lahat ng fiber at asukal na lang at tubig ang natitira. Ang isang basong apple juice ay mas maraming asukal kaysa sa pagkain ng isang buong mansanas. Bukod dito, kahit sabihing 100% natural ang juice na binibili sa tindahan, nawawala na ang natural enzymes nito sa proseso ng pasteurization. Ang madalas na pag-inom nito ay hindi nakatutulong sa kalusugan. Sa halip, maaari itong magpataas ng asukal sa dugo, magdulot ng taba sa katawan at problema sa panunaw. Paano naman ang dried apples? Bagamat madaling-daling dahil nawala ang tubig nito, ang asukal nito ay nagiging concentrated. Ang ilang piraso lang ay katumbas ng calories ng isang buong mansanas. Ang mga may diabetes o fatty liver ay dapat umiwas dito. Malimit ding nilalagyan ng preservatives o asukal ang dried apples para sumarap, kaya bumababa ang nutrisyon nito. Sa pagpili ng mansanas, pumili ng makinis, walang pasa at walang kakaibang amoy. Mas mabuti ang organic o lokal na mansanas kung mayroon man. Bago kainin, hugasan ito ng mabuti sa umagos na tubig o ibabat sa tubig na may konting asin o vinegar para matanggal ang wax at pesticides. Ang sapat na dami ay 1 hanggang 2 katamtamang laki ng mansanas bawat araw para sa isang malusog na matanda. Pinakamabuti itong kainin sa umaga o merienda sa hapon kapag kailangan ng katawan ng enerhiya. Iwasan itong kainin agad pagkatapos ng meal para hindi mabulunan o mahirapan ang tiyan. Namnamin ang tamis at lutong nito. Higit pa sa pagkain, ito ay siningang pagpapasaya sa sarili habang nagpapalakas ng katawan. Narito naman ang 7 napatunayang benepisyo ng mansanas para sa mga nakatatanda. Pagbaba ng panganib sa colon cancer, maraming nakatatanda ang kulang sa pagkain ng gulay at mahilig sa karne. Ang pectin sa mansanas ay nagsisilbing natural shield sa bituka. Kapag pumasok ang pectin, nagiging pagkain ito ng good bacteria, kaya nagiging regular ang pagdumi at nailalabas ang mga lason sa katawan. Isang pag-aral sa Europe ang napakita na ang pagkain ng isang mansanas araw-araw ay nakapagpapababa ng 45% sa panganib ng colon cancer. Proteksyon sa memorya. Nakakalimutan niyo na ba kung ano ang bibilin sa palengke o ang pangalan kausap ninyo? Ang quercetin sa balat ng mansanas ay nakpoprotekta sa utak laban sa pamamaga at paghinangang memorya. 10-10 beses na mas mataas ang quercetin sa balat kaysa sa laman, kaya huwag niyo itong babalatan. Pagbaba ng blood pressure at protection sa puso. Ang potassium sa mansanas ay nakatutulong sa paglabas ng sodium sa katawan na siyang sanhi ng high blood. Sa Japan, napatunayan na ang pagkain ng isang mansanas araw-araw sa loob ng 3 buwan ay nakapagpapababa ng presyon ng dugo kahit walang gamot. Kalusugan ng balat. Ang bitamina at C sa mansanas ay nakatutulong sa paggawa ng collagen para manatiling makinis at banat ang balat kahit lampas 50 na. Pagbabawas ng timbang at pag-iwas sa constipation, lalo na sa makababaihang nasa menopausal stage. Ang mansanas ay nakatutulong para mabusok agad at mapabilis ang pagdumi dahil sa pectin. Pag-control sa asukal sa dugo. Bagamat matamis, mababa ang GI glycemic index ng mansanas, kaya
Dahan-dahan lang ang pagtaas ng asukal sa dugo. Siguraduhin lang na hindi ito gagawing juice. Pagpapalakas ng resistensya. Ang quercetin ay parang natural na antibiotic na tumutulong laban sa ubo, sipon at mga seasonal na sakit. Ang mansanas ay mas epektibo kung isasabay sa tamang pagkain. Narito ang 5 perfect partners na mansanas, carrots, ang kombinasyong ito ay nakpapalinis na dugo at nakpoprotekta sa mata. Ang pekting ng mansanas ay tumutulong para mas ma-absorb ng katawan ang beta-carotene ng carrots. Masarap itong going smoothie o juice na fresh at may fiber pa. Nilagang itlog. Ang itlog ay complete food. Kapag isinabay sa mansanas ang vitamina C, ang mansanas ay tumutulong sa pag-absorb ang nutrisyon ng itlog, lalo na ang vitamina D na mahalaga sa buto para sa mga edad 50 pataas. Siguraduhin lang na nilaga ito at hindi prito. Nuts mani, walnuts, almonds, ang good fats, nuts at ang flavonoids, mansanas ay perpektong kombinasyon para sa utak. Nakatutulong ito sa mas mabilis na pag-isip at pag-iwas sa Alzheimer's. Bulot honey, ang pagpapasingaw steaming ng mansanas na may konting honey ay isang tradisyonal na lunas sa ubo at sipon. Nakatutulong din ito sa mas mahimbing na tulog at pinapakalma ang tiyan. Kamote, maraming kinakaba kapag kumakain ng kamote. Ngunit kung isasabay ito sa mansanas, ang pectin ay tumutulong sa mayos na pag-ferment ng starch ng kamote sa bituka, kaya maiwasan ang kabak at mas mabilis na matutunaw ang pagkain. Gayon pa man, may dapat mag-ingat sa mansanas. May sakit sa bato ang potassium ng mansanas ay maring may pon sa katawan kung mahina na ang kidney na resulta sa abnormal na tibok ng puso. Magtanong muna sa doktor kung mataas ang inyong creatinine, may GERD o acid reflux. Ang berdeng mansanas ay maasim at maaring magpahabding sikmura. Mas piliin ang pulang mansanas o kaya ay pasingawan muna ito para mabawasan ang asim. May pollen allergy, may mga tao na nangangati ang lalamunan kapag kumakain ng hilaw na mansanas. Kung mangyari ito, mas mabuting lutuin o pasingawan ang mansanas bago kainin. Isang magandang halimbawa si Aling Maria, 62 taong gulang mula sa Cavite. Pumunta siya sa akin dahil sa madalas na pag-ihi sa gabi, insomnia at hindi stable na blood pressure. Mataas din ang kanyang creatinine levels, isang senyales na humihina ang kanyang bato. Pinayuhan ko siyang baguhin ang kanyang gawi, kumain ng pulang mansanas sa umaga, bawasan ang karne sa gabi at huwag nang kumain matapos ang alas 8 gabi. Matapos ang 3 buwan, naging maayos ang kanyang presyon. Isang beses na lang siya umihi sa gabi at higit sa lahat tumalik sa normal ang kanyang kidney function nang hindi na kailangan ng karagdagang gamot. Ang mansanas ay hindi magic, ngunit kung kakainin ito sa tamang paraan, oras at ayon sa inyong pangangailangan, mas marami itong magagawa kaysa sa inaakala ninyo. Ibahagi niyo po ang videong ito sa inyong asawa, kapatid o kapitbahay na baka nakakamali rin sa pagkain ng mansanas. Magiwan din kayo ng maikling komento sa ibabagay ang mula ngayon kakainin ko na ng tama ang mansanas. Pangako ito para sa inyong sarili, hindi para sa akin. Para sa iba pang tips tungkol sa kalusugan, mag-subscribe sa Siglang Ginto at i-on ang notification bell. Hindi natin mapipigilan ang pagtanda, ngunit maaari nating gawing mas masaya at malusok ang ating buhay matapos ang edad 50. Maraming salamat sa panonood. Sa susunod nating video, pausapan naman natin ang iba pang pagkaing mabuti para sa puso at bato. Manatiling malusok at payapa. Babalaang impormasyong ito ay para sa kaalaman ng lahat. Kumonsulta pa rin sa inyong doktor bago baguhin ang inyong dieta, lalo na kung kayo ay may ininom na gamot.